Evan, kamusta na dyan? Yes, Chiki Mase, Jovi. Makikita naman natin sa likuran ko, ayan na, yung level ng tubig ngayon dito sa Marikina. So last na nakuha nating data is around 20.7 siya as of this moment. Ganon kataas yung tubig dito sa Marikina. Actually, kung makikita natin, kung pwede ko pang ituro sa inyo, kung gano'n na siya kalapit, yung tubig kasi, ito na eh. Oo. Ganito na kalapit yung tubig eh. From doon sa kinakatuyuan ko dito, ito na yung tubig. No, itong parting na to kasi daanan to na sa sasakyan, itong part na yon, parking lot yon, at yung baba naman na yon, doon tayo kanina nakatambay, nakatayo, doon tayo nagmo-monitor. Pero makikita niyo naman, wala na. Tubig na lang. Saan ka ba exactly, Ivan? Yes, nandito tayo ngayon sa may Santo Niño, sa may Marikina, around JP Rizal Street. Nasa JP Rizal Street tayo. So, etong tulay, yung tulay, actually, kung pwede kong abutin yung tulay takbuhin natin. Excuse me po. Ayan. So, may kita natin, itong part kasi na ito, Drive-thru ng fast food. So, pag nagutom, pwede. may pagkain. Okay. Di ba? Pero, ito, May butika doon pa. may evacuation center. Okay. Doon, banda doon, may evacuation center, banda doon. Pero so far sa ngayon, ang evacuation center na meron dito sa Marikina is around 15. No? Tapos, yun yung last nating nakuhang data. Pero around 15 daw. Around 15,000 na daw yung unofficial tally ng residente na na-evacuate doon. So ngayon, eto, Layo na nila kad Ivan. Oo, half run na siya. Eto, makita natin, eto rin, medyo grabe din yung tubig dito. Pero sinarado na yung daan. At eto na, malapit na tayo sa tulay. Oo, may tulay Yung pinakita kanina ni Evan, yun kasi yung daanan ng mga sasakyan pababa dun sa ilog para makatawid ka papunta dun sa Marikina Palengke. Okay. So dun dumadaan yung mga jeep at saka yung mga private vehicles usually. So, ito na yung So tulay. hindi na madadaanan. Ito yung tulay. na makikita natin si Marikit na. Si Marikit na. Ano ito? Ang daming sasakyan. Ipinark na nila sa mataas. Kahit na may paradahan ka sa bahay mo, kapag ganito bumabaha na, kukuha ka ng mas mataas na lugar. Oo, para sigurado. Kaya bridge, mataas. Syempre, bridge. Okay. Mga kapatid. Ayan na. So Ayan ito na na. yung parte ng tulay. Makikita natin, ito yung isang monitoring na lugar dito sa ng ilog. Makikita naman natin, pinasok na rin ng baha. Oo Ayan. nga, nabaha na. Tapos, excuse me po, may tiraan lang. Tapos ito na yung tulay. Kung saan natin makikita si Marikit. Kanina nasa waist level siya. Hinahanap sa ni Masi kanina. Oo, alam mo na, nung ondoy hanggang dibdib yan. Oo. Ano ba yan si Marikit na, Mase? Para dun sa mga It's hindi a- familiar. Landmark siya. Oh. Dati meron pang sapatos na malaki eh. Oo Ewan nga. ko na sa napunta yun. Nasa river banks. Oo. Ito Ayan na na yung yung mga- ating, excuse me po, ito na yung ilog, ito na yung part ng lakas ilog ng kung nasan si agos, Marikit, no? Andun sa banda Nakikita doon. natin. Sa may, yeah. Sa bandang likod, itong part na to, Yeah. andyan si Marikit at nasa waist level niya na yung taas ng tubig dito. No, ganun nakataas. Sabi nga nila, mga kumpengado nila yung pagbagsak ng tubig ito sa Ondoy and Ulysses. Ganun daw kasi kataas yung tubig. Tapos may kita naman natin yung ragasan ng tubig. Lakas ng current. Medyo malakas. Oo. Malakas at kulay brown. So, Chocolates. syempre, yung mga stores dyan sa gilid ng Marikina River, Evan, definitely sarado kasi wala nang mapapasok. Kawawa yung mga negosyante dyan sa gilid. Ang pumapasok Tsaka yung mga tubig residente. Tama ka dyan, mas. Etong part, ipa tayo para mas okay yung shot. O tayo, excuse me po. Yeah, ang mga tao dyan nakatambay eh. Siyempre parang mas... Ayan, Oo, etong part kasi na nila. ito, may mga kainan. May mga bar. May mga May mga bar. bars. Yeah. Oo. oo. Yan, ito, makikita natin wala na pinasok na actually ng tubig. Ayun, makikita natin halos umabot na doon sa second floor nung bar na iyon, yung tubig, no? Tapos pagdating naman dito sa kabilang side, ito na yung residential. No? Yung residential, pinasok na yung ibang bahay dito. Meron nga tayo narinig yung mga may mga na ano na daw sa Provident tumaas na rin daw yung tubig
sa may Provident Village, no? Saka nagpaparescue. May mga nagpaparescue Oo na. nga, may nagpapatulong na. Marami na. Tapos ito, tingnan yung current. Grabe yung current. Oo, Malakas yung grabe. current. Ayan, oh, wow. Grabe, oh. So, Ang ito lakas ay ng nasa 20.7 meters. Tama, Evan? Alert level 3. Tama. Actually, kanina pang 10 a.m. pa, nag-alert level 3 no, nag-18 meters, pumatak na 18 meters. So, supposedly, itong mga bahay na to, wala na dapat tao ngayon sa loob niyan. Kasi nagkaroon na ng forced evacuation. No? Pero, so far, yung pagdagsa, yung tubig, grabe talaga yung tubig. Ang lakas talaga ng current. Oh. So mostly, Wow. Ivan, yung mga nakatambay dyan ay galing din dyan sa malapit lang yung mga bahay dyan. Tama ba? Chiki, yung iba dito nakikiosyoso lang. Yung Oh, iba naman galing malapit lang dito yung bahay nila. Kanina may nakausap tayo. Meron sila nakausap natin, nakalikas na sila, pero bumalik sila dito para tignan kasi yung kanilang bahay. No, sinisipat-sipat lang nila yung kanilang bahay kung kamusta na or ano na bang nangyari sa kanilang bahay. So usually ganun yung mga scenarios ng mga taong nandito sa tulay. It's either makiosyoso, sisipatin yung kanilang bahay, or yun. Yes. Pero may kuryente ba, Evan? Hindi naman nagba-brown out dyan sa area nyo? Kanina, may mga nakita tayong may mga kuryente pa, pero yung iba for sure, kanina may makita tayong may mga ilaw. Yung ibang bahay dito kanina, actually may ilaw pa ako nakita dyan. Pero ayun, may ilaw pa doon sa loob. Hindi natin sure kung from kuryente ba talaga yan or baka may generator silang ginagamit. Pero supposedly, pag ganito nakataas yung baha, wala ka na dapat kuryente. Pero paano ka bumabiyahe? Paano ka nakakabiyahe dyan? Meron pa bang napapansin ikaw na dumadaan ng mga jeep? So sa mga jeep naman, may mga jeep na dumadaan. May ilan-ilan jeep na dumadaan. Pero usually kasi, yung mga tao dito, yung mga nakaparada dito mga sasakyan, eto kanina, mga nakaparada dito mga sasakyan kasi nakaano na to eh. Ito yung mga naitabi na, naisalba nila mula sa baha. No? Okay. So ito yung mga nandito sila ngayon. Pero in terms of public transportation, wala na ako masyadong makitang public transportation. Okay, ang tanong ko ay dalawa. Isang nasa baba ni Evan, isang nasa taas niya. No? Unahin ko na yung sa baba. Tinatanong kasi ni Jojit Arcega, isang nating STLer, kung sa tansya mo ba ay pahupa na yung, yung ragasan ng tubig or parang steady na hanggang mamaya pa na sa mga 20s pa yan? Yes, Jovi. Kasi tuloy-tuloy naman yung ulan dito, no? Hindi ibig sabihin pag tumila yung ulan dito sa Marikina ay bababa na kagad yung tubig dito dahil kasi marami pang ibang lugar gaya ng sa Montalban. Kasi ang bagsakan kasi ng tubig is sa Marikina, yung mga galing bundok dito sa Marikina babagsak. So, kung tuloy-tuloy ang panahon, ganito ang panahon, maulan, chances are baka hindi pa pumupa yung tubig dito. Okay. Yung isang tanong ko yung tungkol sa taas mo. Kaya lang natatakpan ng payong. Kasi kayo na ba naglalakad ka, kitang-kita namin na parang madilim pa yung kaulapan eh. Oo nga eh. So, ano ba? Sabihin ay maambon ba ngayon o parang mukha bang uulan ng malakas ulit? Wala ka payong. Tingnan mo yung nasa So, Jovi, taas mo, parang maitim yung mga ulap. Okay. So, pakita natin yung ulap. Nasaan yung ulap? Ayan yung ulap natin. Okay lang, brother. Yan yung ulap natin. Madilim pa. Madilim. Madilim pa eh. Napakadilim. So, pero ngayon, ramdam na actually, ngayon, umaambon pa nga eh. Umaambon pa. Pero yung ambon naman, pahinto-hinto eh. Hinto saglit, aambon ulit. Tapos, maya-maya, malakas na naman yung ulan. No, hindi consistent na ganito lang yung bigat ng ulan. Pero, papalit-palit. Minsan, akalain mo, ay, walang ulan. Tapos biglang, after a few minutes, yun na, babagsak na naman ulit yung ulan na mabigat. Joey?